Gusto mo talagang magpakulong, ha? Oo. Eh kung gusto mo magpakulong, kahapon may nakulong. Oo nga. Oo, dahil nakulong po, mga kapatid, alam nyo kung ano ang ninakaw sa isang grocery store sa Isitan at nahuli siya. Nagnakaw siya ng tsokolating halagang 80 pesos. Kulong! Kulong agad. Opo. Eh, yung mga dinedelivera ng mali-maleta. Easy. Ikaw sinisimulan mo. Nagtatanong lang naman. Opo. Mula noon hanggang ngayon, so parang tingin ko, para may something. Sorry po, ito ho yung mga nagbibigay nga sa atin ng duda. Ano ba itong ICI na to? Ano ba papel nito sa buhay natin? Ba't ba ito nilikha? Ito ba nilikha para to create more confusion? Ito ba nilikha para pagtakpan? O ano ba? Ano ba ito? Kaya iniisip nyo yan kasi hindi natin napapanood. Hindi ka nakakakuha ng, di ba, ng statement itong mga humaharap doon. Hindi mo alam kung paano sila magtanong. Hindi mo alam kung paano sila magkamayan doon. Hindi po ba? Hindi mo alam kung sila ba nagsasama-sama sa merienda o ano man. Sorry po kami po yung nakailang tawag na dito po kay Ginoong Hosaka. Pero ang sabi nga nila, Hosaka pa. Oo, Hosaka ka pa. Ayun ho kami pagbigyan. Okay, sige. So, ito po ang pinakahuling balita din. No? ICI recommends filing of criminal administrative charges versus Saldico, SunWest officials, dated October 7. Today, October 8. Ngayon, kahapon po ito, mainit-init pa. Dito po sa sinasabi pong official statement o press release po ng ICI, Co was named for alleged receipt of unwarranted benefits in relation to construction projects of government contractor firm SunWest among the top 15 contractors that receive 100 billion pesos, of the 545 billion pesos na flood control projects. Ito po'y may kaugnayan sa mga proyekto po dito sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 billion. And ano po ang mga ikakaso sa kanila? The body recommended the filing of graft, malversation, and falsification charges kay Co. And then, meron pong binabanggit pa na mga posible daw na ikaso na paglabag sa civil service.